Hello sa lahat. So, after a week of using the sink, since tapos na siya, meron akong na-notice. Ito siya. Pag tinap mo siya, parang may mga hangin siyang lumalabas. Kulang pa. Yan. Pagkakasya na siya. Yan. So, snug fit talaga siya, guys. Bale, ito yung magiging lock niya sa loob. Yan. Nasa last step na tayo, and ang huling gagawin natin, actually medyo hesitant ako dito kasi magbubutas tayo ng inlet. This one, magbubutas tayo ng inlet dyan. Gusto ko sana dito, but parang ang hirap i-troubleshoot kung dyan. That's why I decided na dito na lang. So, ito na guys, bubutasan na natin yung van. And ito na part, kinuha ko to. Gumamit ako ng grinder at kinuha ko yan. Kasi dito ko balak ilagay yung water inlet. Binutasan natin dito kasi dito tayo sa labas magkakat ng hole na mas malaking hole. Bali, ito lang yung guide natin. Dahan lang hanggang sa mag-fit yung jigsaw. Medyo matigas siya kasi dalawang metal yung dadaanan. Yan. I think kakasya na yung jigsaw dyan. Ito yung gamit natin. This is a flexible metal saw. Ano ba tawag? Bit? Ano ba tawag dito? Kasi kailangan flexible siya kasi we're doing a curve cut. Pag hindi flexible, hindi siya capable ng curve. So, dagdagan natin ng konti. Baka kasi tamaan. So, ito yung guide. Susundin lang natin yung guide. Unti-untiin lang natin kasi medyo mahirap siya.
pinakat ni Papa. Ring, kapal ba? Kapal. Ang kapal pala nito. Parang dalawang metal siya, oh. Nakasya kaya yan? I think hindi. Masikip. Uy! Kasha! Kasha! I thought masikip. I really thought masikip siya. But, saktong-sakto lang siya. So, sana dito, na part. Gusto niya level. Hindi pwede mabaan kasi hindi napapasok yung tubig sa tank. Wala kaming choice. So, yeah. Functionality na lang yung priority. So, assist lang namin si Papa para maikabit niya yung connector sa loob. We need to support it from the outside. Papa! 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 Align na ba? Kaya check sa likod. Itunod ka. I-push na ako hard. Let's push it, space! Okay. Sana mag-fit na to, guys. Kasi kung hindi pa, ewan ko na lang. Ayan. Here, Papa. So, gabi na natapos si Earl, guys. We're gonna check if it will work. Ayan, yung inlet. Hindi ba siya magdi-drip? Go na! Ha? We're gonna check if it will work. Ayan. Is it working? Is it working? Sakto na! Wala yung leak! Yay! Akong gibutangan ng support video. Akong gibutangan, be? Ari, uy, mo tuya lalap. Nice. Yeah, but hindi pa naikabit. Ang dami ng scratches. Pinaglaruan ni Samit. Yay! Look at that. Meron ng water sa loob without any leak. Hello sa lahat. So, after a week of using the sink, since tapos na siya, meron akong na-notice. Yung ano kasi, yung water kasi, ito siya. Pag tinap mo siya, parang may mga hangin siyang lumalabas. Malakas. Dati kasi nung ginagamit ko to, parang ano lang, flow lang. Ang ganda ng flow. But right now, ganyan siya. May mga air. So, binaklas ko siya, troubleshoot ko. And I learned na dito na side na to, merong ano, sa intake niya. Kasi may mga bubbles dito pumapasok. So, I'm not sure kung kita pag pinapop natin. May mga bubbles dito pumapasok. So, most probably dito sa connection yung ano, yung problem niya. So, right now, gagawin ko, babaklasin ko siya, guys. Ito, ikutin ko siya. And I will figure this out. So, since mag-troubleshoot tayo ngayon, and binaklas ko na yung mga covers ng ano, water system natin, I will just take this opportunity para ma-explain din ng clear sa gustong malaman kung paano natin ginawa. So, our tank, this one, is around 50 liters and galing dito sa tank na to, using our pump, dadalo yung water from here sa intake, papasok siya dito sa ating pump and i-exit siya dito sa hose na to. And this hose is connected to our sa ating faucet. So, very basic
na ano na water system. And dito pala meron tayo ditong T, naka-T siya. So may exit din na isang tubig papunta actually dito. Ito papunta to sa nag-route ako ng water papunta sa bidet. Kasi para pwedeng maghugas ng feet before pumasok sa bahay. So yan lang. And this one is actually a mechanical pump. So Whale yung brand niya. It's a Gasher Galley Whale pump. Mechanical pump. So, nung ginawa ko tong water system na to, inisip ko talaga na dapat pwede siyang linisin and baklasin. So, gumamit tayo ng mga quick release kagaya nito. And dito guys, quick release yan. Para mas easier siyang i-maintain, linisin. Nakita ko na yung problem ko bakit may air na pumapasok dito. Ito pala yung yung problem kasi dito sa loob, dito kasi yan nakalagay sa loob. And hindi ko siya nilagyan ng hose clip kaya dito pumapasok yung hangin sa dito. So gagawin ko, talagyan ko lang siya ng hose clip na etong hose clip na to is stainless para hindi siya mag-rust. So, I think this will solve the problem. Hello sa lahat! So, this is actually our third day dito sa campsite and ngayon, since hindi kami, ang plan talaga namin is magpunta ng river, di ba Lala? But, napakalamig ng panahon ngayon and walang init. So right now, explain ko na lang yung thinking process namin. Bakit ganito yung setup na pinili namin? Bakit ganito kahaba yung aming sink? So, eto, yung sink namin, in-extend ko siya dito ng konti. It's because gusto ko ma-maximize yung space for table. So kasi andito yung chair. So, eto siya, pwede you can siyang, work there. Yeah, you can work here. Isa, or you can also eat there if alone. So, kung namamadali ka, pwedeng kumain dito. So, minmaximize ko lang talaga yung space. Kasi when we pull this out, guys, yung bed, tatama siya dito. tatama siya Hanggang dito. siya. Talagang minaximize ko siya. Yung bed namin papasok hanggang dito. Oo. But it's okay because minax out ko talaga siya papunta dito. Para lang maging comfortable ka kung kakain ka dito. Comfortable siya. So, dito naman, actually maliit lang talaga yung space na na-consume namin. Kasi, in-extend ko siya ng konti. If you can see here, Lalab. If you can see here, 'di ba? Yung metal andito siya. So naka-extend tayo ng around 2.5 inches na space para sa ating countertop. So isa 'yun sa big advantages kaya naging malaki yung kahit konting space lang na na-consume natin. Malaking difference. Malaking difference, 'di ba? When you're So staying in a very tiny place. 2.5 inch na yung na-extend from the metal. And kahit si Summit, diba, kung siya lang kumakain, talagang nagagamit na maximize yung area namin. So, parang hindi na kulangan yung space namin nung ginamit namin to. So, maluwag pa rin siya. Namin talagang baka medyo masikip na, tapos na yung sink. But actually, parang walang difference. Maybe because, kasi yung area AC, na to usually, hindi kasi talaga namin ginagamit. Yung AC kasi, dyan na talaga yan. So, dito pala na side, bakit hindi natin minaximize dito hanggang dito yung cabinet? Kasi babangga siya sa cabinet na to. So kaya yan yung ginawa namin. And isa din para comfortable din yung uupo dito sa side. 'Di ba? May lalagyan yung paa niya. Kasi kung hanggang dito maliit na yung 'di ba? Yung space for para sa paa. Like, such a huge difference. Yeah, so very comfortable siya. Like, kung dito ka, yung sister na ni Tyza, nagta-travel kami, dito siya nag-work. Yeah. Well, we are. So, very comfortable dito. And we're actually planning to put an extension here
para sa aming dining. So, bali, meron siyang detachable dito na wood para dito kami kakain. Kasi sobrang comfortable. At the moment, dito kami nagda-dine. Actually, okay nga lang eh. Oo, okay lang naman dito. Iba din talaga pag may setup na. Parang na, talagang comfortable kang kakain. We will just install another probably dito na chair pa no? Dito, sa area na to. Plywood sana yung gagamitin namin para makasave ng space. But na-realize ko, since maglalagay tayo ng malaking tank, hindi pwedeng hindi siya solid. Kasi baka diba, mabigat yung tank. So, yung nilagay ko, ganitong wood sa 2x2 na pine. So, eto siya. Pine wood din siya, same sa bed na. Itong pine wood na to, naka-bolt siya actually sa wall. And napaka-solid talaga niya. Talagang wala siyang movement. So, yung van na lang yung gumagalaw. Yung van nagsishake. Very, very solid talaga siya. So, hindi talaga siya mag-move kahit malakas yung takbo namin. Walang rattle or anything. Tapos walang squeaks, walang sound. Kasi, and also, you have to show this one perfectly cut siya and shape. And eto, even sa Kahit curves. nag-move tayo pa, diba? Hindi siya nag-shake. Walang sound. Tapos, kahit yung curves ng curvatures ng van, talagang kinat namin siya. Yung edges. Yung edge. Actually, underneath nito guys, hindi namin ma-show, but talagang shinape siya ni Earl sa ilalim. Same talaga siya ng para cut ma-maximize. sa side. Kasi may curve sa area na to, extra space siya eh. So, nakasave tayo ng space doon. Kung nakikita nyo, talagang nasa, na max out siya. Yung sink pala natin. But, may dishes. Merong may mga dishes pa, hindi pa namin hugasan. So, advantage, pwede mong matago yung kalat mo. So, dito kasi sa Pilipinas, merong undermount sink, but medyo expensive siya. And mahirap maghanap ng undermount sink na ganito kalaki. May mga undermount sink kasi na akong nakita, mahal siya and then napakalaki. So, hindi ako makakita ng maliit na undermount sink. So, etong sink na to is actually just a normal sink, na top mount sink. Yung ginawa ko, kinat ko na lang siya, tapos ginawa ko siyang, in-improvise ko siya, ginawa kong undermount sink. Normal sink lang to, and it costs around mga 1.5. No? Kasi yung mga undermount sink na ang mamahal, nasa around 6,000, ganun. Pero mas makapal. Okay na sana kung sa bahay mo ilalagay. Oo, pero diba? nasa van kasi so. And yung size, mahirap maghanap ng undermount sink na ganito kaliit. Usually malalaki. And then we don't need a bigger sink kasi we are trying to save space. So ang sa amin lang na, syempre makakahugas kami ng dishes, hands, inside the van. So we don't really need a So huge eto, one. minaximize ko na lang dito kasi yung sink, hindi ka ako pwedeng maglagay dito ng cabinet kasi tatamaan ng sink. So dito lang ako naglagay sa kabila. So talagang inisip ko na isang cabinet lang yung makukonsume niya. Kasi kung dito ko nilagay sa gitna, hindi ko na ito magagamit. 'Di ba? So talagang inisip natin. Ayan. Nandun yung sink. So pretty much wala kang magagawa sa area, sa top part na to. So eto na tank na to, in-order namin to sa Lazada. And before ko to ginawa, inisip ko talagang fit lang talaga siya. As in, 1 millimeter lang yung difference. So talagang totally fit tong tank na to. And ginawa kong ganun, kahit mahihirapan tayo, kasi nagsisave tayo ng space. Diba? So, then hindi naman always kailangan mo mag-troubleshoot eh. But, yeah. Yeah. Ang advantage dito is yung inlet namin nasa labas na. So, hindi siya mahihirapan na mag-refill kasi I know it's not a lot naman yung 50 liters kasi yung iba mas malaki nga yung tank, diba? But then, advantage, may inlet kami guys. So, mas easier sa amin. And then, kung malaki na naman yung tank namin, mako-compromise na yung space. So, that's totally fine. Isa din sa dapat i-consider, kung napakalaki na yung tank, mabigat na siya. Yes. So, eto, pupunuin lang natin yung water tank if alam natin magkakamp na talaga tayo. Yes. So, magsistay na talaga tayo ng ilang days, tsaka natin to pupunuin.
Especially if you're traveling from one island to another. Sobrang hassle siya kung mabigat yung And dalawa. gagamitin lang naman natin to pag wala talagang water source, di ba? So, more than enough na to. And we have a backup of around 40. 20 liters, and so nasa around 70 liters lahat. So, ito naman, may separate 12 liters kami dito. It's like it's our drinking water. So, naka-separate siya dyan. Yung ano natin, yung isang tank natin is 20 liters. So, all in all, 70 liters. So, Ang tagal yung naubos, di ba? It's our third day. And hindi pa puno yun. Nasa around more than half lang. Yeah. So, yeah. No, kasi ang idea din, Papa, is sa ibang places, kailangan talaga nila ng huge water tank. Kasi they need to travel like miles and miles away. Dito sa naman, Philippines, sobrang advantage. Kasi marami namang kahit saan, water ang daming source. water source. So, we don't really need a huge tank. Maglilimit sa ability namin to travel. I'm planning to buy a expandable hose para kahit saan, kung mayroong water source or mayroong tubig, pwede tayong mag-refill. maki-refill. So, pwede tayong mag-request sa mga bahay-bahay na mag-refill. Ganun. Kung meron Anyway, tayong, for washing lang naman siya. for washing the dishes, hands, feet. And, nung ginawa namin tong, ang cabinet, ayaw ko talaga guys na may makitang screws sa, mga cabinets na to. Kaya, yung ginawa namin, even dito, paggamit ko ng pocket hole, talagang siniled ko siya para hindi makita. So, the way para hindi makita yung screw, yung ginamit namin. Kapakit hole halos lahat. And this is also the strongest. One of the strongest One type of the strongest type of joinery. joinery. So, tanaw lang. It's here like this, So, yung ginamit ko, gumamit lang ako ng angle. I think... Ano ba tawag ito? Angle brackets. No. So, dito na part, hindi ko na-anticipate na pag-attach pala ng mga door hinge is nag-i-extend pala siya. Kaya naglagay ako ng extra na wood dito. Sa loob. Yung hinge pala, yung mga inset hinge, need mong i-extend yung wood mo ng And konti. also, can you show this type of door? Eto, ang tawag ito, We decided to go with this one. inset. Inset Inset. cabinet door. Yeah. So, it's much more cleaner. Yung ano na to, yung It's much more cleaner and at the same time, actually I think mas maganda yung naka-cover siya, but we are saving space. Kaya ganito yung ginawa natin. kahit mahirap kasi it's one of the hardest. Yeah. Is it the hardest? Yeah, it's the hardest hinge na ilagay. We have water! Water is life. And hindi ko na pupunuin hanggang dito lang siguro kasi hindi naman namin siguro maubos yung lahat ng water niya.